pagpili ng people nakahong sa Bisaya, no? Sa pahalo na ako nabagyan, nakabundog sa ako, sa ako pagpili, hindi sa ako, hindi may tumawag na pwede, kaya ay mga nabulong mo ako dito, kaya mo na ako sa pagkanatuon, sa ako dito. Ang peace ganit lumalipat, dinalipay ganit naman ako karoon, kaya kami na church anniversary sa Sibarang Baptist Church, kasi 94th church anniversary din. So, nagkakalipay kami sa pagkikitan sa inyo. Medyo kapoy ay nagtatapos sa Palawan. Pag nag-attend sa Bayan Conference dito sa Puerto Princesa, upot ko ang akong asawa ng dalawang kabataan. Nag-test kami Puerto Princesa, nagkatuloy na sa Iloilo. Nag-stay kami dito for days and 3 nights. And the Lord has been so good and faithful to us to provide that kami pinaglanon. Nag-enjoy kami ko sa stay sa Iloilo. Kaya na-encourage mo ito mo, ito time. Kung gaya mo sa iyo, nato mo dito. Kaya ito natin sa mga pagdalo mo gawin nato nato dito. Kaya na natin ito sa iyo natin nakasawa mo ito pagkakaan. And then, nagpauli kami balik sa Palawan. Nag-attend kami sa Bayan Conference. Nag-bless ko sa Wali, ako na speaker sa Albert ng Pagkaya. Maestro ko sa mga nagusutong. Sila ko ang Albert ng Pagkaya na nabatian ko sa una. Umuman niya ako ng Albert ng Pagkaya na nabatian ko sa Wali. Very precious nila sa akin kay sa una, sa matutunan ko si Jack Isidoro. Every time na mag-wali na siya, pinagpaptiyak ko niya na wali. Ako nito na sulat, para ito na sa tumbangan. And then, hindi mo ko, kung mag-uwi mo, ako ka nang ginawali ko sa mga itulo. Kaya may bumahin mo, kaya patutulan kung may estudyante, wala akong knowledge kung paano mag-himo sa outline, kaya kung ano mag-himo sa mga may nadamo para mga binwali yan na subong harap na nagkatapit sa akong panguna. Kaya kasalamat ko sa Diyos na opportunity ang tuwa na makakamati sa tulong sa Diyos. Then pag-uwibis, nagpaulit kami tutulong kami sa Diyos sa Sibalo. Uwibis na sa kami dito na ako alas 10 sa gabi. Kaya medyo kapoy, pero naka-recover naman. Huwag ka nila mga nagpauway. Karoon minister naman sa inyo, naigaw ako sa inyo every month naman nagkakaan. So, ang ating mensahe na pagdalo sa inyo is about warnings in the wilderness. Mga paanda dito sa kamingawan. Sa dinbasa natin matulungan, may tatlo dirigay ko lang pinabuta. Kaya dinampal si Apostol Pablo na lungkot sa mga katawan sa Israel. Yung istorya niya ang nalungkot sa mga butang na eksperyensyahan sa mga katawan sa Diyos dito sa wilderness. Kaya kiri sa verses, dinampal niya, ini nga butang nga natabo atong galing examples. Ang ilang na experiensyan, ginsulat ini para maging ihimlo para nato, matandang word examples. Ang buong si Kanon sini,
isulat ini para na may himlo kita, na may butang kita na dapat natin sundot na dibuon, kag may mga butang na kita na dapat natin likawan na hindi pa yan. Ay tawag na ang word na admonition sa verse 11. Ano tawag sa verse 11? Now all these things happen unto them for in samples, and they are written for our admonition. Okay. Ang word na admonition nila, sila niya sa kiraya, diyan tanan nagkaratabo tanan na bilang halimbawa, kaging sulat diyan bilang paandam tanaton nga nagkakabuhi sa panahon na madali ko mag-abot ang katapusan. Ang word niya, admonition, ang word sa meron siya, to place in the mind. Ini mga experience ni Apostol Pablo at sa mga taon sa Israel, sa ni Apostol Pablo, lagay ini, ibutang natin din sa atong taon na, hindi tayo pagkalimutan. Hindi naman examples, kundi admonition, lagay para natin, ngayon hindi tayo pagkalimutan. May mga punta na hindi dapat natin pagkalimutan. Especially, ang mga butang na nabuti ko sa tuwa sa mga kapakasis. Kagpunan natin pagkalimutan. And then ang third na word, ang may sila ng warning. Paandam. Para na makita sa verse 7 to 10. Sila nga, neither be idolaters as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to pray. Neither let us not commit fornication as some of them committed, and fell in one day 3,000. Neither let us not rise as some of them also tempted and were destroyed of serpents. Ang muna sa pulong sa Ginoo. Neither nor ye as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Ang pandang. Tandaan na yung Premier Bible, kung may aralan yung maandang, tinanang pamatian ito. Kaya kung hindi ka magpamati, pagkatapos ang paandang, kung ganit tapos paandang, ang buo. Nagundungan yung mga katawan sa una sa Chino ni Noah. Impandaman sila ni Noah na magliso na kamo sa inyong malautan. Kaya kung hindi ko magliso, mag-aabot ang araw. Paandang. Ang paandang ng Noah malamig ng mga tinion. Noah spent more than 100 years. Ang iyang mawali is about warnings. Na kahit kung hindi ka mo magpamati, hindi ka mo magliso, mag-aabot ang pagbuong ng mga rin sa ato. Kung di na maanggaman ka rin kasi Ginoo, with better than you, papalihan tayo. Kaya kung hindi ka magpamati, mag-aabot tayo sunod-sunod ang buong. So anong unang warning din? The first warning is this: the danger of spiritual ignorance. Delikado ulit kung hindi kita mag-take kag hindi natin pagpamalian ang Ginoo. Siling sa verse 1, balik na sa verse 1, para na point natin. Kung nagpulong sa Ginoo, mga kabukuan gusto ko na ipanungkong kaninyo ang natapok sa atong mga kamalaman. Sa natatogin harunan kang ganoon, kang natapok sa ulang nga dagat. So, alam silang pulong sa Ginoo. Makita natin ang word na ignorant. Delikado ka rin. Ang word na ignorant speaks of lacking of information or information
Kaya every time, natunan natin siya, may makuha kita nila na makuha. So, kung sila magtuon ka sa tao, ang tao may lain-lain ng mga karakter, may lain-lain ng personalidad. Tinagaling, allow sa Ginoo na maging kaupod nimo in order to learn from them. Hindi ba may mga positive, kung may mga negative character sila, no? Mga observer mo, mas kayo hindi tananda ang mga islaman sa islado, mga magat, bayaran na magat, bayaran na sa iyo, batasan. Pero yung ginakalaw na sa ginuumam sa iyo, at yung naman, kung naanin mo sila, kapag silingaw na ina, sundo mo na kung na yan, hindi mo never sundo. So, naintindihan ka? Ako kanina ang tuyo ni Apostol Pablo. Makita natin rin, una din, kung ano ang experience nila sa una, nanuod sa Diyos. A time of spiritual favor. Sa pagwak sila sa Diyos, alin sa Egypt, patagpo sa promised land, din na-experience sila sa Diyos sa mga mayang na mga mutang. Arag na ang record sa verse 1 to verse 4. Ano ina? Silid sa Bible rin, din describe rin ni Apostle Paul ang mga blessings na na-experience siya sa mga katawan sa Diyos. First, he speaks of how he have experienced God's presence. Na-experience siya nila ang pagpakikupod sa Diyos kananda. Silid sa verse 1, moreover, brethren, I hope not that we should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. Hindi lang praise nga under the cloud. Anong po sinigatan sila? Ngayon mga katawan sa Israel, wala nang sila din pabayaan sa Diyos. Kaya may arang na pilar o cloud na nagagiya sila ng adlaw. Nagasimulo na sa mabinadayon ng presensya sa Diyos. Kagkamaan ka kung may pilar o cloud by day, wala din nagpuntat na nagpupod sila, kutog na nagdapot sila sa promise na. Ang buot sa ganun sila, nga ang Diyos na rin mabuod siya sa iyang umisa. Siling nga sa kay Moses, na I will be with thee. Kasubong na ako kaupod ni Moses, sila nga maging kaupod naman ako, kutog na ikulikong tamo, dito sa loob ng Diyos sa kanyang kanila. Kaya ang Diyos na ako na subong sa aton. Hindi ba lang? Siling sa Ginoo, ang listana magkaya niya, I will be with thee. Even unto the end of his days. Kasubo ang Diyos na nagpupod sa mga sa iyong katawan. Ang Diyos kaupod naman sa tanan ng Diyos sa ating buhay. Ano kaya ang mga sa ating buhay? Hindi na kayo bawal. What difference? Kung ang Diyos hindi kaibaw natin during COVID-19, ano kaya nagtatapos? Kagsubong niya nilabot naman niya impacts. Kasubong sa pagpupod sa Diyos sa atin sa COVID-19, dapat na may kaisog na ikaw, may pagtuo ng Diyos kayo mga magyawin kung mag-abot na yung impacts na sa atin. So, ano din, silid sa verse 1, all your forefathers were under the cloud. Ang buot sila silid, kaimaw sa Diyos. Kaimaw nyo ang Diyos sa kanan ng tiyon sa inyong kabuhi. Kaya ang pillar of cloud is the visible presence of God. It is sometimes called the Shekinah glory of God. Pinapakita sa Diyos ang iyan ay maya. Siling sa Exodus 13:21-22. And the Lord went before them by day in the pillar of cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light to go by day and night.
He took not away the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night from the people of Israel. Inigang mabutan, they were always constantly reminded that God was present with them all the days of their lives. Ang mga spiritual favor, ganun ako sa Diyos. Kaya naman ang spiritual favor, ganun ako sa Diyos sa tanan ng Panginoon. Select sa Bible, sa natuto kita kay Kristo Jesus. Ang blaan ng Espiritu nagpupuyong sa ato, kadyan na tanak na nato. Kag-hindi kong tanak magwa. Amo nang ginambang ni Kristo Jesus, I will send you a comforter, a helper, kagina na human paagi sa balaan ni Espiritu. Sumugod sa Ginoo, tandaan na yun ayan wala kita sa bukod, kung isa sa akong panimalay, pero may anak ng suna, na imawin mo sa kanang ito, isang sa mga sitwasyon kay Kristo sa iyo. Amen? Kaya po na Diyos. Ikaw, hindi naman na-experience nila ang presensya sa Diyos. Na-experience naman nila ang gahong sa Diyos. They experience the presence of God. And secondly, they experience the power of God. Natawag nila sa verse 1. And all passed through the sea. Daw imposible. Pero sa Diyos siya, wala siyang imposible. Kahit powerful, tanan na Diyos. Tinlagas sila sa mga soldado ni Pero, pag si Pero ang ginang leader. Kaya gusto ni Pero, mabalikon sila sa jet. Pero di ang kinalakurba, sabi nila, magkalamatay na sila dito sa Kamingawan, sa wilderness. Kung mag-agi sila sa tiyak, may bukid, hindi sila kapatagyo. Mag-agi sila sa tiyak, may dagat. Pero kung makita sa Diyos ang gagawin, hindi niya ang dagat. Kasi sa Bible, naglakad sila sa mamala na lupa. Nagkakalinis ang kahong sa Diyos. Hindi ba na? Makatiling nga lang yun. Siling sa mga nagatuon sa Bible, mga more than 2 million kuro sila na nagaling dito sa Egypt, hindi mga katawan sa Israel. Kagsilin sa pulong sa Ginoo, they crossed the Red Sea in one night. Daw kayo posible, no? Pero, silid sa ibang ganyan na taon, kung mag-cross sila kung 2 by 2, it would have formed a line of 800 miles. Kung 2 by 2, ang more than 2 million. Long and took 35 days and nights to cross. Kung magtagwa-dwa sila, for all of them, get across the Manay, they would have to cross 5,000 abreast, meaning God opened the path to the Red Sea at least 3 miles wide. Once sila nagtragan, nagtagwa-dwa, kundi gino-open nila sa Ginoo 3 to 5 miles wide ang dagat para makatapok sila in one night. Just imagine that. Hindi lang gani gamay, kundi super highway. Pila ka lanes. Di patapok sila sa Ginoo. We can see the power of God by crossing the Red Sea. Ang munang favor ng tao sa Diyos nila. And then third, they also experience God's provision. Not only they experience God's presence, they experience God's power, but also they experience God's provision.
Bible sa verse 4. And did all drink the same spiritual drink, for the drunk of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Makita natin dire, bisan 50 sila kadamo, ang Diyos nagsugata kag nagimulog sa ilang at kinanglanon at ilang pagkaon ng tubig. Sila sa Bible, they give them manna. Kag pagkatapos, sa ginuwaw sila, gintawan sila sa Diyos ang tubig. May nag-calculate mo lang. Kung pinagid ka-tons of food per day ang ilang kauno sa 2 million katao. Sila sa mga nagatoon, it takes you 1,500 tons of food per day para makakaon ang mga katawan sa Israel at pwede sa mundo. That's not that. 1,500 tons of food every day. At sila nila, it will take 11 million gallons of water per day para makapaligo sila ng mga iyon. And just imagine that. Kung magpapinsan namin ito, imposible. Pero sa Diyos, hindi na imposible. Ginimunan sa Diyos sa kinanglanon. Kung ang Diyos na ginuno sa kinanglanon sa mga katawan sa Israel, mga utod sa ginawa ang Diyos, ako banyaw ng Diyos, sa kinanglanon. Kung wala ka kita din mabuman sa una, kung ginapaigaw naman yung nagyawang tubig, kung ginapatao, bumagyaw ng Diyos sa mga katawan sa Israel, kung ginapagyaw ng Diyos, kung ginasalinan natin ito. Amen? Amo na na, masilin natin ng mga tingala. Pastor, isang Tagalog ng mga buhay sa ulo, bugayan ko na dapat sa Diyos. Hindi ba? Nakita nyo ba? Kamang sa Diyos na sa atong kabuhi. Ang iba na subok, nag-ugayon na, ginabod na yan sa natigan doon, pero nakita ko yan sa mga pulo, na kung isa nag-testify, nag-asili na, tigadong mga buhay ko ang puntas na sa lamang ng Diyos, kayo nung yaon sa kinalang. Ang munang gusto ko magkakaya. Ang budlays na nag-asili ka, tigado din, napudlayan din pagkatapos sa punta, ginagutong sa kanila. Pero maukot sa Ginoo, di naman nila na sa Ginoo sa pagkatoon para ma-experience natin ang mga abundance. Kag makasiling, Lord, thank you din. Wala ko din kami ginapabayaan at kaya maukot sa Ginoo, iyang talaga na kami. Samtang wala na magbalik ng Ginoo, pasalig sa pulong sa Ginoo, ngayon yung kita pagkabayan. Saligan ng pulong sa Ginoo. Hindi pa problema, sa lalo pa nagataas ang presyo sa gasolina o pagkulo. Bisang kamahal ang bugas, kamahal ang isda. Ang importante na natin pagtakan ng bakal. Ang problema na kung ay kayong bakal. Pero kung hindi mo natin nagapon sa Ginoo sa inyong bakal, praise the Lord! Kaya naman, we is a God who provides our need. Amen? Nagkong ng Diyos na. Nakita mo na ang vision sa Ginoo sa sining iglesia? Nakita mo wala? Sa una, magkakita mo na gamay na eh. Sugong na mo na nagtawag na. Sugong ara na, pagsugay sa pataman, ginaimunan sa una, nagka problema. Ara na, bugay-bugay mo, umana na. Hindi naman, ang Diyos na, is Jehovah Jireh. He provides the needs of His people. Amen? Amo ng Diyos na. Kaya rin lastly, they experience God's person. O nagrata sa verse 4. So now, in that rock was Christ. Ato yung rock, nagasimulo ako na si Kristo to. That He is the living
That every time na makita nilang ram, nga tinambang ni Moses, na nagtukot sa tubig, nagambal ni nga si Kristo, amo ang igan, nga source ng manaming na tubig. Ang buot si gano'n sila ang presensya sa Diyos, upod sa ila sa tanang ng tubig. In the same way, amo na ang hambal sa Diyos sa tubig lang. Sila nga, hindi ka mo magkanto, hindi ka mo magpaminsan, hindi ka mo magpaligo. I will be with you always. What promise? Kung ang Diyos na upod ko, ang Diyos na upod ko ng pamilya, ay naglim, ay naglay sa ating minsan. Tupod siya. So, kanami isang pabor, blessing, naging ako sa Diyos sa mga katawag sa Diyos. Sa una. Kung may alam time of spiritual favor, masubo, there is also a time of spiritual failure. Nagtawag ko dyan sa verse 5, sa Bible. But with many of them, God was what? Not well pleased. Walang din nalipay ang ginuugan nila. Amo na ni ang pagpakamaayo, maging taos, tao ang Diyos na nag-aawas, nag-overflow, abundant. Sila sa Bible, wala nalipay ang Diyos sa ila. Ano na tamo? They were overthrown in the wilderness. Naman naging overthrow sila sa wilderness. Kamaan na mo sa kason. Ha? Despite all the favors they experienced, a spiritual catastrophe took place in their life. God was very displeased with them. Kagamin yung mga malaki yung mga tao na natapos sa iyo. Number one, sila sa Bible na now these things were our examples for the intent we should not last after evil things. So sila sa Bible na these people lasted for evil things. Sa kinalainan na, sa Bible, ang natabo na nanda, may mga ihimlo bilang paandang na nato na kung hindi kita maghantong sa pag-ibo, kami malahaon turamutan. Amo na niya kamayan ng Diyos kung kinabalo sa Diyos, gaya mo kasi sa malahaon na mabutan. Ang naman sa pagkatapos sa Kristuano, pinagpakamayo na sa Diyos, kung isa na kalipat na sa Diyos. Ginapagugana sa Diyos, pinupalipan pa magsimba sa Diyos. Ginapugayan na sa Diyos ang tawag-taw, pero gapalayo pa sa Diyos at nagapugnaw pa sa Diyos. Just imagine that. Pwede man ba lang matabuhin sa atin? Yes. Kahit isa, nga ang nakatabuhin na sa atin, kahit isa, hindi nakapalo magkakaroon sa mga message sa Diyos. Anong buto siya ng sila? May mga Kristuhanan kong isa na sa kuna igado at ipakamayo na sa Diyos. Hindi sila kapag-lumang kakululo sa blessing ng ikaw sa Diyos. Nag-aabos lang sila. Nagkakalipat sila sa Diyos. Kabay natin kami nananggili sa Faith Baptist Church. Kung pakamayo ka mo sa Diyos, kabay ka mo na magkapalapit ka mo sa Diyos. Hindi ka magpalapit sa Diyos. Kaya delikado kong isa. Mas mapos na kung isa na pigado kita, kinabalo kita magandong sa pigado, may pigado kita sa kurata. Hindi ba na? Pero kung magpanggalan kita, ang danger. Budlay ihandol ang kamanggaran. Kung magdamot ka ng kwarta, may milyon ka na sa bangko, may salakyan ka
naging idolatros sila. Imbes na sipaw nila doon na Diyos, nagsimba sila sa Diyos-Diyos. Pastor daw, may naman nila sa Pastor, hindi ako kung magsimba na sa Diyos-Diyos. Kapati ba kung sila? Ilang mga butang na lang pinapasulabi na ako karosan sa Diyos, idol talaga. Kamaan ka mo. Halimbawa, kung Domingo dapat masimba kita. Pero may mga tumulong isa na wala tayo simba, kung may diyan mo pag-iban. Kagkatamaan mo, wala yung iban, hindi mo nila. Kung isa-isa na kasimba pamangulong mo, ay, gawin ka simba. Pastor, damo na laban. Basta lang ka pagkalaban mo sa Diyos. Crazy, stupid idea. Naman na sa iyo stupid. Mas nabaw pa lang laban mo sa Diyos. Pwede mo naman hindi mo malaban pagkatapos yung ba o komunis. Nauna-una, binaban. Meron ako sa kasimba. Kasi ko ay kasimba ay ang baboy ko base sa kuman. Yung putangan ko ay gano'n. Anong ang baboy ko sa Diyos? Abi kong baboy na sa Diyos. Mano ka? May padahon ka? Nagduduman ko na yung gusto ko na sa simbahan. Tinalang ko yung pastor na kaway. Kasi bakit may pastor? Ang gawa ko ng trabaho. Pinapalitaan ko na kumpay na taon. Sila ni Pastor Marcia, inang butang belang nagkasabda sa pag-alaga at sa pagsimba. Nagawin-gawin ko ako na sa Diyos. After 1 week, napatay ang buhay ng trabaho. Pero pinapractice ni Pastor Omar, true prophet eh. Pagkatapos, nagkatapos na nagibig ng Pastor, akong mga trabaho, napatay. Hindi ba lang tanong sa iyo, kung nabutang galing ng kasablan sa iyo sa iyo sa iyo, nagibig pa ako na sa Diyos. Tuwagin. Sumawag sa iyo, hindi dapat pasanod mo yun, ang mabutang sa siya kanibutan sa Diyos. Kailangan ang Diyos ang minabarwal sa ako. Amen? Bisan ito bang inuminay mo, unahan ng Diyos. Kailangan ng Diyos atong priority, maging number 1 sa kabuhita. Kaya kung hindi mo gani, number 1 ang ginoy mo, number 2, number 3, number 4, ilang number 1 mo, kuwaw na sa Diyos. Naintindihan na? Amoy din natapos sa mga katawan sa Israel. Nagsimba sila sa Diyos-Diyos. Ginpahimo nila si Aaron sa golden cup. Nakabuhay ng Moses ng tanaw, siguro patay na to. Ano eh? Yan, mahimo na ta sa Diyos-Diyos, simba mo na sa simba nila ng mga tabo. Nagsimba sila, sila sa Bible, na kinaon sila, nag-inom, nag-binayli. Sila sa Bible, they rose up to pray. Ina na text ng sila rose up to pray, ay nagluba sila kaya naghihimo sila sa sexual act among themselves. Amunin nga ang Diyos. Kaya sila sa Bible, ano natabo? At that day, ano mo natabo? They fell in one day, 320,000. 23,000 sa tuwa-tuwa ng kalamatay. Hindi gusto mo na matabo sa akin. Ako hindi mo gusto matabo na sa akin. Ginahuman ko na sa Ginoo. Mayad na ang Diyos sa Diyos. Ako na nagkinito mo pamaya. Tapos matinungko pa ka mo. Pinamatay sa Diyos. 23,000 sa sakot ko. Hindi mo na gusto matabo yan. Ang mga natanggapan ko. Ang katawan sa Israel, nag-assert sa akin sa example, lagay para natin, ibutang na sa itong pagkauna, na kung hinuon kayo matabo mag-ibig sa iyo sa akin. Kung gusto mong maglaway din mo pwede, simple lang, sunda, katibumaan ang Diyos sa tanan ng pagkakas sa iyo. Let God your number 1 and I tell you, you will live along life.
So, sa isang pulong sa Ginoo, ang sugpon nila, tintar nila sa Kristo, tinawa nila, as some of them also tempted and were destroyed of the serpent. Gintistingan nila ang Diyos. Anong tabo? Ginpanagat sila sa manok. Ay pa dito sa verse 10, neither murmured ye, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Nagpalakbod sa ita. Ang word na murmur, pinaglaan, they were walking around, half talking under their breath. Nagalapat, nagkumot-kumot. Why not sa ginamit mo kumot-kumot? Why ka sa balon kumot-kumot mo? Abi mo, wala sa kapatid na kapatid ng Diyos. Kung isa na mga kabataan na una, ang balagay ng nanay nila, delikado na. Kamahan mo yung tipo na delikado ng kumot. Kung ginambalan kami nanay mo, kamalan kami tatay mo, ituloy, kaulipas mo. Kaya sinang panas tayo. Umandang ka ba? Sabi ko, mawala ka ginawa. Amon yung tapos mga kapatid Israel, they were destroyed by the destroyer. Tungkol sa iyong lakot. Sabi natin kung isa, ang magkumod-kumod, okay lang, no? Hindi kami yan ang Ginoo. Kapit maging ka, makukumudan sa tubig gulungan, masin ba naman ta? Kapag ang mga kapataluhan, learn to listen, learn to obey the parents. Hindi magkumod-kumod. Sino gusto namin kabuhi? May people. Sino gusto? Sila nga sa Ephesians 6:1 and 2, children, obey your parents, because if you obey your parents, you will live long on the earth. Malawig, kuno, ang inyong kabuhi sa siling kalimutan, pero kung palakungod ka mo, mag-disobey ka mo sa inyong gitkanan, galipot ang inyong kabuhi. Di gusto nila? Warning nila. Paano lang? Ang tinutulong nila sa Jesus. Tapuso ko lang sa sunod na Domingo at Palengke. Kaya ang mga nagulo ko, nirawala sa ako. Sakto lang lang, kapag tayo nila sa wali ko sa inyo. Padayon kayo, ang katawan sa Israel, ginsulat, kanyang pamalo sa atin, ang kailang inspiration para sa atong example, sa atong nalaygay, at sa atong paandam, na kung hindi kita mamati, hindi kita masunod sa pulong sa iyo, malaki ang bibili ang matagot. Warnings in the wilderness. Kung din patilaw kita sa Ginoo sa blessing, gamitan na sa pagmamaya ng pandayo sa Diyos. Kung din patilaw kita sa Ginoo sa kabuganaan, please, hindi kami pagkalibat sa iyo. Kaya kung malibat na gani sa isa na nagtuon, ako na pagmamaya, nagagawa sa iyo, kung gusto mo pagpapakamayod sa Diyos, ilang blessing sa ginatang mo sa iya, kabayo ang blessing dito mo para sa iyo kagadaw. Amen? God bless you, my beloved brothers and sisters here in faith fellowships. Kabayo ang pagkayo mo. Hindi magbukaw, hindi magpalikot, o kung magpalayo sa Diyos, padayon kita. Kaya aral kaya ang pagpakamaayo sa presensya sa Diyos. Magkakaroon. Kung Diyos, may karayon mo, salamat din. Matutong ikaw na Diyos sa amin. Kaya yung magtang sa pagkunan, magtatapit din sa mga pusuhon,
ma-apply mo din sa amin. Lord, gusto namin sa malalim ng privilege. Kabuhin na makakao kay bayaan sa kanayawan siya. Kabuhin na ikaw ang kapasilugan ng kailangan. Hindi ang kanyang. I-bless ang kansa-kansa ang matulog diya sa Pilipinos. Kaya yung bugay mag-sustain ka nanda, yung pa-experiensya mo sila sa pagpakamaayo, sa iyong pagbantay, sa iyong pagkatulong, sa tanan ng mga blessings na kayo magpalayo siya tugtog din na magpalikaw mo. Ang tanan ng magdayaw, ang pagpasalamat ng pagkakalusin sa tanan ng Jesus. God bless you. Kita ay kita dito karoon na sa mundo. May alak kita na church anniversary. Ina-invite mo naman makaong kayo sa Sibagaw ng mga Christians. Okay?